Usapin po natin siya ngayong umaga. Magandang umaga po, Congressman. Ay, magandang umaga, DJ at Manong Ted at sa lahat po na inyong tagapakinig. Good morning po sa inyo, Congressman. Unang tanong muna, Congressman, can you walk us through what happened yesterday? Dito po sa naging botohan nga po, kung saan nakakala po tayo ng 215 votes para po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakatanggap po ako ng tawag sa aking staff na meron daw pong party caucus. So, nagpunta po tayo sa party caucus around, I think, 10:30 or 11. So, doon po, diniscuss po itong article of impeachment o yung verified complaint for impeachment. At isa-isa po ito, pinaliwanag. At siyempre, may mga nagtanong din po. At kung sino nga yung gustong pumirma o sumuporta, welcome po na pumirma. At isa-isa naman po na pumirma. Yung naging pirmahan po, medyo binabalikan ko kanina, you are one of, pang 73 nga po kayo doon sa 215 votes gathered yesterday. Were you expecting na ganito po kalaki ang makukuhang suporta para po sa impeachment ni VP Sara? Sa akin naman po kasi nakita naman po natin nung siguro marami naman pong sumubaybay, marami rin po sa mga kababayan natin na nagtatanong sa amin kung what's next, ano na isusunod. So I'm sure hindi lang ako, pati yung mga kasama po natin kongresista, so ginawa lamang po namin ang aming constitutional duty. So at ako'y masaya dahil overwhelming naman po ang naging resulta. Dito po sa nangyari kahapon, nailabas na po sa mga balita, pero siguro mas maganda kung Joel kung sa inyo manggaling. Ito po mga articles of impeachment na nasabi rin po kahapon doon sa lower house. Ano-ano po itong mga naging batayan para nga po dito sa impeachment complaint ni VP Sara? Ang unang-una po dito, yung pong pagbabanta sa buhay po ng ating Pangulo, sa First Lady at saka kay Speaker, kung saan siya po ay sinasabi niya na may kinausap na o nag-contract siya ng assassin. So yan po yung naging number 1 sa articles of impeachment. Yung pangalawa po, yung issue po sa misuse at saka malversation ng confidential fund, kung saan ang naging involved po dito ay more than 600 million or 612.5 million na pondo po galing sa confidential fund. Ang ikatlo po dito, yung bribery po, kung saan ang naging issue po dito, kung maaalala po niyo, yung payola po, kila Yusek Mercado at iba pa pong mga opisyal ng DepEd. Kasama rin po dito sa articles of impeachment, yung SALN, kung saan lumalabas na meron po siyang mga unexplained wealth. At kasama rin po dito sa articles of impeachment yung mga naging participation niya nung siya po ay Mayor Davao, kung saan po si SPO4 Arturo Las Cañas sinasabi po o nag-testify ng kanyang participation. So ito po yung ilan sa mga naging laman nito articles of impeachment. Congressman, binigyan ba ng sapat na pagkakataon ang mga miyembro po dito doon sa caucus na basahin muna yung complaint bago pirmahan? O kumbaga ito ay party decision na talaga? Na meaning kahit na, kasi walang question Congressman, doon sa inyong hearing sa Good Government Committee, yung mga binabanggit nyo, di ba, na issue ng confidential fund, yung sinasabing alleged bribery, pero yung mga iba pang mga kaso na isinama dito po sa articles of impeachment? Nung pagpasok po ninyo, may bibigyan kayo ng kopya eh. Mm-mm. So, you will be given enough time to read. Tapos, meron din pong nag-present doon, pinaliwanag isa-isa. Mm-mm. Kasi alam naman po natin, you don't have to prove lahat eh. Mm-mm. Kumbaga, isa lang po dyan ang mapatunayan. Ano na po yan eh. Kung maalala po ninyo, doon po sa kaso po ni Chief Justice Corona, more than, hindi ako sigurado po siguro mga 5 o 7 po na articles
yung grounds na ipresenta po doon. Pero nung nakita po nila, doon sa ano pa lang, sa SALN pa lamang po, tapos na, dinrap na po nila yung iba. Doon na lang po sila focus. Parang hindi na humaba yung trial. Kung meron ng conviction dun sa isa, pwede nang tapusin kaagad. Kasi nga, kasi nga, conviction or acquittal, pag meron na pong isa na malamang na makonvict, hindi na kinakailangan pa habaan yung discussion. Maliban na lamang kung talagang gustong tapusin po yung lahat ng articles of impeachment ang binabanggit nyo. So, Congressman, ano ho ito? No? Parang biglaan. Kasi nung mga nagdaang araw, wala pa itong gantong sinasabi nga na mangyayari. Ano ba ang kwento dito? Kung mamarapatin po ninyo, Congressman, Opo. Ano ba kwento rito? Bakit biglang kayo po'y kinausap namin nung una tungkol po dito sa inyong Committee on Good Government hearing, kung kailan po ang closure nito, at natanong din po namin kayo dito po sa impeachment na ito. Mukhang biglaan ito. Marami po kasing humihingi. Diba, nung naalala po ninyo, may mga nag-file ng impeachment. Ako yun, kung hindi po ako magkakamali. Ay, yung una po kasing impeachment complaint na final, kung hindi po ako magkakamali, parang 23 ang nilalaman na articles na ito. So kung ito po ay tatalakayin, idudulog po sa Committee on Justice, katapos na po yung committee, yung 19th Congress sa June, hindi pa po tapos talakayin ito sa committee. Kasi bibigyan pa po ng opportunity para magpalitan po ng mga sagot. Yan po mangyayari dyan, may proseso po nagtataanan. So, kaya po yung iba po na congressman medyo hesitant doon po sa articles of impeachment nung una. Okay. Doon naman po sa pangalawa at sa pangatlo, parang ang lumalabas, parang konti naman ang laman. Parang hindi rin sila parang masyadong maiksi. So, parang if you could come up with something na okay, or medyo katanggap-tanggap, baka masuportahan. Kaya po, ito po, may mga kasama po tayo na gumawa po nito. At ito po yung pinresenta. Kasi dalawa po kasi yung proseso na pinipuntaanan ng impeachment. Unang-una yung committee proceeding. Yun nga po yung dadaan sa mahabang proseso sa Department of Committee on Justice. Ang problema po kasi doon, pag natapos po ang 19th Congress at hindi pa po ito na-actionan o naidadala sa Senate, kasi dadalhin pa po yan sa plenaryo, so may proseso. Pag ganun po ang nangyari, may 1-year ban. Ibig sabihin po, yung 1-year ban, pag natapos po ito, may 1 year na hindi ka po pwede mag-file ng panibagong impeachment sa iisang tao. So kailangan, ang prohibition, isang beses lamang sa isang taon. So yun ang magiging dilemma naman ng House. Kumbaga parang ang nagsimula, exercise utility. Kaya po, ang mas enough po ng House ay yung pangalawang force, which is yung House action via 1/3 vote. At ito naman po, hindi naman po first time na nangyari. Kung maalala po ninyo, yung panahon po ni President Erap, ganun din po ang nangyari. Opo. Congressman, meron po naman public pronouncement dito ng Presidente mismo, no? At meron din pong isang malakihang rally na yun din po ang kanila hong sinasabi, no? Relevant sa binabanggit po ng Presidente na ito ay unproductive, ito ay divisive, at walang makikinabang dito, etc. Sa gitna nun, sa mga pangyayaring yon, ang inaasahan ng marami na bilang, di ba, kaalyado po ang karamihan sa mga miyembro ng Kamara na susunod dito po sa, kumbaga, wish ng ating Presidente. Ano ang crucial dito na desisyon kung bakit bigla ang Kamara nagdesisyon na ihain na ito sa mode na pinakamabilis at agad nang maipanig sa Senado? Well, unang-una, constitutional duty naman po namin yan eh. Kung yan po ay ma-recall po ninyo, lagi ko pinabanggit po sa inyo yan, na yan ay trabaho namin. Constitutional duty po namin yan. So ginawa lamang po namin yung aming constitutional duty. Pangalawa po, tingin ko isa yung pagpapatunay lamang po nito na hindi po kami rubber stamp ng Presidente. Meron separation of power ang executive at ang legislatibo.
Doon naman po sa, ano po yung isang tanong ninyo? Opo. Yung rally? Opo, yung rally po. Opo. Opo. Ako naman po siguro mauunawaan din naman po nila na kami po ginagawa lamang po namin yung aming trabaho. Mhm. In fact, ang kababayan po namin, sinisingil na rin po kami, tinatanong po kami lahat kung ano na po ang nangyari. At in fact, isa rin po kayo sa mga nagpa-follow up niyan, sumusubaybay, nagtatanong, monitor. So ito po, ginawa lamang po namin yung trabaho namin bilang isang constitutional body. Opo. Kami po naman din ay sabi nga, nagulat man pero inaasahan din kung ano po yung isinasaad sa ating saligang batas na responsibilidad ninyo sa usapin po ng accountability dapat nga inyong ginagampanan. Salamat naman po, Congressman, pero hindi ba kayo nag-isip dito sa posibleng political backlash nito sa paparating pong halalan sa inyong district sa Manila? Alam po ninyo, Manong Ted, kung minsan may mga desisyon tayo na kailangan panindigan natin, maaaring ito'y popular o hindi. Ang leadership po talaga, pag tayo po, may obligasyon po tayo bilang leader na gabayan po natin ng ating mga kadistrito, ang ating mamamayan, kung ano po ang tingin natin na tama. Kung lagi po tayong matatakot sa backlash, wala po tayong magagawa. Congressman, ano ho'y itong dapat naming pakaisipin na nanguna dito sa resolusyon na ito sa paglagda ang anak ni Pangulong Marcos, na si Congressman Sandro Marcos? Ano po ba ito? Ang iba, ang pananaw dito, mukhang ito yung imprimatur na may go signal galing kay Presidente. Paano po namin dapat tanggapin kaya ito? Well, una-una, hindi ko po alam yung kwento dyan eh. Kasi kung makikita nga po ninyo, pang number 73 po ako. So, ibig sabihin, kung nauna po silang mga pumirma, hindi ko na po alam kung ano pong kwento dyan. Pero po, I will just take it as it is. Ginagawa po niya bilang congressman ang kanyang constitutional duty. Siguro, si Congress Sandro ay nasa tamang edad. Meron din po siyang pananagutan sa kanyang distrito. So, siguro naman, hindi naman all the time dapat siya po ay didiktahan ng kahit sino. Number 1 siya sa listahan na pumirma, di po ba? Yung po, ang pagkakalam ko, kasi actually, hindi ko po alam yun. Nakita ko lang po sa mga news, nakita yung mga, pinakita po yung mga signal. So, nagulat din po ako na siya po yung number 1. So, di kaya talagang number 1 siya kasi nga bilang timon na may clearance ito kay Presidente. Hindi po natin isipin yan kasi sa totoo lang, hindi ko rin naman po alam po ay mga usapan nila sa loob eh. So, pero kasi ako, kung titingnan din naman po ninyo, doon po sa number 1 article, magulang po siya nakalagay doon. Siguro maski ako rin po yung kahit pigilan ako ng tatay ko, talagang pupunta rin ako dahil kung magulang ko na, pamilya ko nang nakalagay dito, medyo siyempre hindi rin naman po talaga maganda yun. Opo, yung pagbabanta sa buhay ng kanyang mga magulang, ano po? Opo, yung sinasabi niyo na number 1 po sa Articles of Impeachment. So, Congressman, kayo ba nung pumirma kayo? Hindi ba nagtanong, pumirma na ba si Congressman Sandro dito? May ganun ba kayong tanong? Ay, hindi ko wala naman. Kasi pila-pila lang po yun eh. Pila ka kung pipirma ka na eh. So pila-pila lang po kami, pumila lang po ako doon. Kaya nga number 73 ako. Actually, may mga tumatawag po sa akin na nung Martes po, may mga nagtatanong sa akin, parang meron daw, sabi ko wala akong alam dahil umiikot ako sa district ko. Okay. So it was only the following day, nung Wednesday, tungkol lamang po ito nalaman. Although kasi dati pinag-uusapan na yan, na sinasabi na yung yung impeachment kung magpo-proceed. Ako sinasabi ko, singil na rin tayo ng ating mga kababayan. Ako po, pag umiikot po ako, ang dami rin nagtatanong sa akin. Yung tanong po ninyo sa akin, yung din nagtatanong sa akin ng mga constituents ko. Hindi ko na rin po alam kung ano isasagot ko. Opo. So, Congressman. Ako, sa totoo lang, medyo na rin po to sa akin. Medyo nakakahinga-hinga na rin po ako kahit paano.
Okay. Congressman, ito ho, dito ho sa akusasyon ngayon no, ng kabilang kampo na sigurado may kapalit yan. Hindi yan pipirma yung mga yan ng walang kapalit. Particularly po siguro sa usapin po ng, sorry po, no, diretsahan na lang, usaping pampinansyal o pangtulong sa halalan dahil nga sa may repercussion to sa ilang pong mga sektor na maaari pong hindi na sa inyo bumoto. Ano pong inyong masasabi doon? Nung hindi po namin ipinafile to, ang sinasabi, tinutulungan namin. So ngayon naman pong pinail namin to, ang sinasabi, may kapalit. So wala po kami pupuntang direksyon eh. So basta kami po, ang gagawin gagawin namin ang aming trabaho. So kasi ako sa totoo lang, sanay na po ako sa mga bashing. Ang dami na rin po nagbabas sa akin. Lahat naman po simula po akong maging chairman netong Blue Ribbon, nasanay na rin po ako sa mga ganyan. Opo. Sige, so Congressman, ito pong pag-impeach kay VP Sara is just a, if I may say, no, just about siguro 1/4 lang no, ng buong proseso. Napag-usapan niyo ba sa caucus na paano yung counterpart natin dito sa Senado? Kasi useless din ito kung sakasakaling hindi nga mag-schedule ng trial, considering po na kagabi, kahit na officially received by the Senate, yung pong mismong articles of impeachment ni hindi man lang po nabanggit sa order of business kagabi bago nag-adjourn ang Senado. Hindi po namin napag-usapan yan dahil lang naging focus po namin is yung laman ng impeachment complaint. Alright, doon po sa usapin ng trial nito, nag-adjourn na po kayo, ang balik nyo ay June 2 and then the adjournment na po o final na po ito sa June 13. Pero bagamat ang inyong term ay June 30 po matatapos, napag-uusapan nyo ho ba ito sa mga kasama nyo sa Kongreso maging sa mga designated prosecutors na will this stand, will this prosper? Well, unang-una po, hindi pa rin po naman tayo po pwede naman po at any time yung Senate President pwede po siya mag-call ng special session. So, yun po, aabangan po natin. But be that as it may, tayo naman po nakahanda, no? Kung ito po ay adapt po nila agad, yung rules ng impeachment, i-amend nila, or sa June 2. Kasi po, ang alam naman po natin, ang Senate is a continuing body. Unlike yung Congress, pagdating kami pag natapos po ang 19th Congress, tapos po kami. So, mapapalitan naman ng panibagong mga tama natin dyan. Sila naman po tuloy-tuloy. So, kaya kami, maghahanda lang po kami at mag-uusap kung ano po. Pero sa ngayon, hindi pa po kami nag-convene dahil kahapon lamang po kami na talaga bilang prosecutor po. Opo. Meron pong nakapagsabi sa inyong lingkod na tila nagulat ang liderato ng Senado, bagamat may ugong na maaga pa lang. Nagulat sa usapin ng ang napag-uusapan daw, ano ba itong house na ito? Para bagang naipit sila na, ayan ha, kayo nang bahala dyan sa impeachment complaint na yan, dito sa reklamong ito. Maghahalalan. And then, alam naman po natin, may mga re-electionista sa kanila. Para bagang ipinapasubo daw ho ninyo itong mga senador sa pangyayaring ito. Ano po yung reaksyon doon? Kami po lahat, re-electionista rin po eh. Pero ito po ay tungkulin po namin. Kami po ay ito nga sabi ko nga po, is our constitutional duty. At the end of the day, ang taong bayan naman po nakatingin din po sa amin kung gagawin po at gagampanan po namin ang aming trabaho bilang mambabatas. Opo. Congressman, 23 ho ngayon ang sitting senators, no? Kasi nga po, DepEd na si Ginoong Sani Angara. Ilan po ang kakailanganing boto to acquit? Ang alam ko po, kailangan po dyan para makonvict is 2/3. Opo. 2/3 of 24 is 16. 16. So,
more or less. Ganyan po para po kailangan po makamaster ng 16 votes. Kaya nga po, pero so hindi kumbaga po namin makuha yun, acquitted po siya. hindi nga po, kaya nga, pero mas madali pong bilangin kung doon sa mas maliit na bilang, di ba? Kasi tama ho ba, it's 8 plus 1, 9 ang kakailanganin, o dahil sa 23 na lang po ito, 8 na lang ang kakailanganin to acquit, no? To acquit, kumbaga, oo. Kasi marami talaga, kasi pag nakabuo sila ng, nakakuha po lamang ng 8 o 9 na boto, ilan ho ba kakailanganin to acquit? 9 or 8 sa 23 po? To acquit 23 minus, 23 minus 16. Ilan ba yun? 7. 7 ang kailangan. So 8. 7. Okay. Kasi hindi naman po tayo sigurado kung ito po ay ngayon matatapos Or siyempre by July, kung ito po ay lumagpas ng July, panibagong set ng senador, buo na naman po yung Senate, magiging 24. So meaning tingin ho kasi po ang balita po naman namin na by June posible tapos na ang halalan, magbalik kayo sa sesyon at doon na po talakayin nga ito at magkaroon na nga po ng pagkakaroon ng impeachment trial rules, no? And then mag-schedule doon sa remaining days. Pwede nga daw po mangyari 'yon. Kapag hindi po nangyari 'yon, ang paniniwala ninyo, valid pa itong impeachment complaint ng 19th Congress until the 20th Congress in the Senate? Opo, dahil continuing body po ang Senate Hindi naman po yung kagaya ng Congress na pagdating po ng June, tapos na po tayo. Panibagong naman. Ito po, kaya po may naiiwan na 12, continuing body po yan. So kung magsisimula po ng June yan, June 2, meron po tayong bagong set ng senador, which is 12. So by that time, kung 24 na po, iba na naman po bilang. Hindi na po magiging 20. Opo. So ang inyong sinasabi na kahit na new Congress na, 20th Congress na, valid pa rin itong isinampang articles of impeachment ng 19th Congress. Yan po ang inyong punto. Tama po. Dahil continuing body po ang Senado. And then, iba po ang usapan dyan doon sa magiging mga prosecutors kung matutuloy man sa 20th Congress kasi you have to win first your seat in the House. Tama po kayo dyan. Pag hindi po kami nanalo, or ilan po sa amin ay hindi po sinuwerte, papalitan po yun para mabuo po ang 11 panel of prosecutors. Okay. Ano ba ang sabi sa inyo nila speaker dito sa isyong ito? Hindi ba sila nag-usap ni Ginoong Chis Escudero? Wala pa po kasi kahapon po, nung pagkatapos po namin ng session, nagkaroon lang ng konting fellowship, tapos nag-uwian na po yung mga kongresista. So hindi na po kami nagkaroon ng pagkakataon dahil medyo long day po kahapon. So medyo... Opo, kasi kayo po ay considered as one of the officers of the House, considering po na ang inyong committee, mabigat, no? Committee on Good Government yan Opo, di ba? Oo. As in, wala pong wala man lang paramdam o ugong na nakausap mismo muna si SP Escudero bago nangyari itong mga ito? Nakausap po yan, di dapat na isang may action dapat, di ba? So with that, hindi ko naman po masasabi na maaaring hindi pa rin po nagkakausap o nagkausap. Kasi kung mayroon pong pag-uusap, di sana kahit pa paano na-action na po. Opo. Sige. So, Congressman, meron ba kaming aasahan ng mga kagulat-gulat ng mga pangyayari? Magkakaroon ba ng special session? O papatawag ba dito ang Senado? O ano po? Yung sa Senado po, siguro si Senate President po siguro makakaalam po niya. So, maski po kami, nakaabang lang po kami. Ako po, inaabangan ko po na mag-convene po yung panels of prosecutors para at least kahit paano mapag-usapan po namin kung ano po magiging direction in event na mapaaga po itong impeachment proceeding.
Sige, pero in case lang po, in case lang na mangyari ito, no, mabiglang kung ano man pong mga kadahilanan, ano man pong mga factors, rason at biglang magpatawag ng special session si Ginoong Escudero para bumuo ng impeachment court, are you ready for the trial? We have to be ready and prepared. Okay. Opo. Well, you really have to be ready. This kahit na campaign period, Opo. ano po, kahit na campaign period, no? Wala po tayong magiging option dyan dahil kailangan gampanan po natin ang ating trabaho at tungkol. Okay. Sige po, may pahabol lang pong tanong si Chacha bago kami lubos na magpasalamat sa inyo, Kong Joel. Oo, Go ahead, Kong Cha. Joel, ito po pwede niyong sagutin, pwede ring hindi, pero sana masagot po. Dito po sa lineup ng mga senators na meron tayo ngayon, kayo po ba'y kumbinsido na posible tayong magkaroon ng conviction or mas okay po sa inyong magkaroon tayong ng mga bagong lineup ng senador? Mas malaki po ba ang posibilidad sa conviction ni VP Sara? Sa akin pong palagay, kung yung ngayong set ng senador, lalong-lalo na iba po dyan kay electionista, mas mag-iingat po sila sa kanilang magiging desisyon. Lalong-lalo na kung ito po ay ang magiging desisyon ay bago po maghalalan. Dahil ang taong bayan po ay nanonood. So, kung ikaw ay senador, medyo magiging maingat ka, lalong-lalo na kung very glaring yung mga ebidensya, kung overwhelming yung ebidensya, at ikaw hindi o nagbulag-bulagan ka, medyo hindi ko alam kung paano ito tatanggapin ng taong bayan. So it's like saying mas okay na kung after the election, ano, Kong? Hindi, before the election. Before the election ang gusto mo. Before the election. Kasi ang sinasabi. Kasi dapat after election, baka makalimutan after 6 years yung ginawa mo. Kumbaga, sabi ni Kong Joel, maging election issue itong desisyon ng mga re-electionista at saka sitting senators na hindi re-electionista sa kanilang stand sa isyong ito. Ganun po Kong Joel, ano po? Opo, kasi po ang taong bayan po nanonood po ngayon . Lahat po nakabang po dito. So makikita po natin ngayon kung sino po talaga ang ginagampanan ng kanilang tungkulin. Opo, based on the evidence nga na inyo pong ipipresenta, no? Based on the evidence. Kasi kung wala naman din po kami ng papatunayan, kami naman din po ang mapuputukan yan. Opo. Pero kaiba, Kong Joel, I'd like to engage you one last time. Kaiba sa corona impeachment trial, dito kasi kay corona kasi practically po wala namang politika sa usapin po ng mga baluarte. Walang baluarte, bailiwick politics . Dito po kasi ang sabi sa akin yung mga kumakandidato ngayon, re-electionista, at saka yung mga miyembro po, mawalang galang lang ng mga dinastiya, ay ingat na ingat dito dahil nga sa pinakahuling survey pa lamang ng SWS, yung trust ratings po ni VP Sara pagkalalaki dito po sa Mindanao area. So, sino nga ba daw ngayon ang re-electionista o maging kahit na hindi re-electionist na senador na miyembro ng dinastiya na gusto pong, di ba, gustong ma-offend ang mga Duterte sa Mindanao. Ano po ang inyong basa po dito po sa gantong usapin na dito hindi na pinag-uusapan ang merits of the case. Ang pinag-uusapan dito, political survival and political convenience. Mas malaki naman po, lumalabas din po sa survey, mas malaki rin po ang interesado na dito po sa impeachment. At naniniwala po, impeachable ang ating Vice President. Kaya kailangan balansehin din po nila dahil ang tatama naman din po sa kanila dito ay yung sa Luzon. So, yan po yung magiging dilema ng mga kandidato po. Opo.
sige. So sabi nga niya, mas maganda before election para magkaalaman tayo, di ba? Siguro sabi din ng mga ng kabilang panig, nga That's para the magkaalaman ideal. tayo kung sino sasama namin sa aming sample ballot o hindi. Oo, yun ang ideal. Pero Opo, alam sige. natin kung saan ang punta niyan. Naalin? Na, well, sinasabi nga rin ni Kong Joel kanina, yung iba talagang kinoconsider din yung mga boto na posibleng mawala sa kanila. Sige po. So Kong Joel, salamat po na marami at kami po ay isa sa mga nagulat kahapon pero sabi nga po ninyo, ito po ay provision ng ating saligang batas sa usapin po ng accountability and sa inyo na po manggaling ang inyo pong mensahe sa lahat po ng mga hindi natutuwa, particularly po sa inyo pong pinirmahang kahapon na articles of impeachment. Ito naman po ay walang personalan. Tayo po ay ginagampanan lamang po natin ang ating tungkulin. At ako po naniniwala, ito na rin po yung proper venue para at least kung ano man po yung mga issues na dapat po i-ventilate o linawin, dito na po linawin. Kung wala naman po talagang kasalanan, dito na rin po maipresenta. Nang sa ganun po ay makita po natin talaga kung karapat-dapat nga po ba o hindi na ma-impeach ang ating Vice Presidente. Opo. Sige po. So, salamat ng marami po muli sa inyo, Kong Joel, and we can only say mabuhay and Godspeed. Salamat po, sir. Maraming salamat. Mabuhay din po kayo, Manfred.